Yung presidente ng Pilipinas ngayon na si Bongbong Marcos, pinabilib niya, napabilib siya kay Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil nung pumunta si Bongbong Marcos doon sa KOJC compound, sobrang bumilib si Marcos Jr. At sabi nga ng aming leader din na si Bananbay, tinataya ng buong Banateros ang aming mga channel, lahat. Titigil kami sa pagbablog sa lahat ng ginagawa namin kapag may ginawang hindi maganda si Pastor sa Senado. Wala akong nakita bukod kay PRRD nang bumalik ng tradisyon sa politika. Yung may tapa na ibahin, hindi umasa sa mga gambling lords, drug lords, at kung ano-ano pang lords. Yung presidente ng Pilipinas ngayon na si Bongbong Marcos, pinabilib niya, napabilib siya kay Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil nung pumunta si Bongbong Marcos doon sa KOJC compound, sobrang bumilib si Marcos Jr. Dahil sa kagandahan, sa kabutihan at sa talagang taus-pusong kabutihan ni Pastor Apollo Sikibuloy, lalong-lalo na doon sa KOJC compound. Pasensya na kayo medyo kabado ako sa mga ganitong kasi hindi naman ako sanay. Sanay lang ako balawrain yung mga kurap sa gobyerno No? Kaya isa sa talagang pinapanalangin ko na maihalal si Pastor Apollo. Dahil alam ko, isa si Pastor sa magpapawala ng mga kurap at buwaya sa gobyerno ngayon. At sabi nga ng aming leader din na si Bananbay, tinataya ng buong Banateros ang aming mga channel, lahat. Titigil kami sa pagbablog sa lahat ng ginagawa namin kapag may ginawang hindi maganda si Pastor sa Senado. Dahil alam namin at nakikita namin sa inyo, kung mapapansin nyo, yung gobyerno, yung mga nasa baba niya, sobrang kurap. Kasi kurap din yung leader. Pero tingnan nyo si Pastor. Dahil sa sobrang bait at sobrang maganda ang hangarin ni Pastor, nakikita din namin si Indio yun. Sabi nga nila, kung maayos ang leader, maayos din ang mga member. Kagaya nyo. O tignan nyo sa gobyerno, walang kwenta yung leader, wala rin kwenta yung mga nasa baba nito. Kaya tayo mga kababayan, sa sobrang panggigipit, magpapahirap sa atin dito sa Pilipinas, binihiyaan niya pa rin tayo ng isang Pastor Apollo Sikibuloy na maaaring takpan lahat ng pagdurusa na nararanasan natin ngayon dito sa Pilipinas. Di ko nga alam sabi ko, bakit kaya ganun? Kung sino yung mga may mabuting hangarin sa bayan, kung sino yung may busilak ang puso para sa bayan, yun pa yung iniipit at yun pa yung pinaparusahan. Pero yung mga politikong puro lang pera ng bayan ang inaatupag, puro pagbubulsa ng kaban ng bayan ang inaatupag, yun yung mga malalaya. Tingnan niyo lang si Pastor. Tingnan niyo yung panggigipit na ginagawa kay Pastor. Dapat nga ngayon, mas marami pang matutulungan si Pastor kung yan ay hindi nakakulong. At ako mismo, isa ako sa buhay na saksi kung ano ang nagawang kabutihan ni Pastor doon sa Davao. Saka saan kayo nakakita? Hindi kandidato, pero may mga nagawa na.
hindi tumatakbo bilang senador noon at hindi wala talaga sa isip niya ang pagtakbo ng politiko, pero marami nang nagawa. Alam nyo, nung pumunta ako sa Davao, talagang nasaksihan ko yan, nakita ng dalawang mata ko yan, kung ano yung mga ginawa, nagawa, at kabutihang nagawa ni Pastor doon sa Davao. At hindi lang doon sa KOJC compound. Yan yung kinaganda niya kay Pastor, dahil hindi siya tumitingin kung Muslim ka man, kung Katoliko ka man, kahit anong relihiyon mo, basta pag gusto niyang tumulong, tutulungan ka niya. Yan dapat ang talagang a leader. Walang sinisino. Papaibang relihiyon ka, ibang tao ka pa, basta alam niya na kailangan mo yung tulong niya, tutulungan ka niya. Kaya tayo mga kababayan, huwag na natin palagpasin itong pagkakataon na to. Ang tagal na ho nating inaasam-asam na mayroong isang tao na talagang may puso at malasakit para sa bayan. Yung ibang mga senador, pabalik-balik na lang. Makikita mo doon sa shooting, sa mga pelikula, wala namang ginagawa sa bayan. Ako, naniniwala ko, sa oras na may halal si Pastor Apollo Sikibuloy bilang senador, marami siyang magagawa para sa bayan. Kaya yun, hanggang dito na lang ang sasabihin ko, dahil medyo kinakabahan ako kasi baka mamaya pag pinahaba ko pa yung sinabi ko, may mga buhuli na dyan sa amin sa labas. Oo, kasi, pero okay na rin yan. Hindi pa kami nakukulong, at least nagkita-kita tayo lahat. Basta huwag natin nakakalimutan, Pastor Apollo Sikibuloy para sa Senado. Yan ang tunay na pagbabago. Salamat po. Maraming salamat, Che Guevara! Ng mensahe mula pa rin sa Banateros. Alam ko, sinubaybayan niyo po sila. Tatawagin po natin isa sa mga Banateros, si Coach Oli! Duterte! 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 Stop! Practice lang po yan. Practice ha. Pagpasensyahan nyo na po dahil tuwing ako yung mag-i-speech, lagi kong sinasabi yung katotohanan, ako po ay mahiyain. Sanay lang ako humarap sa camera nang walang kasama. Ngayon, napakadami nyo po, so iiksian ko lang po ito. Mga 5 minutes and 1 day. Kanina, sinigaw natin yung Duterte. Practice pa lang yon. Pwede ba natin isigaw? Kiboloy! Boloy! Kiboloy! 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 Kulang sa energy. Come on, stand up, stand up. Kiboloy! 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 Alam niyo, sa katotohanan, pag nakikita ko ang politika natin, nawawalan ako ng pag-asa. Ito na ang pinakamasamang gobyerno. Diretsahan na po, wala naman akong papakalanan. Ano ang ginawa nila? Nga. Ops, ganyan kayo ng ganyan ha. Eto, minsan nga gusto kong sabihin, kung sakaling makakausap ko si Pastor Kibuloy, gusto kong magpa-hair follicle test.
At kung gagawin niya, sana sabay kami. Kailangan na natin ng maayos na gobyerno. Alam nyo, para tayong isang dugo na sinipsip ng vampira. Ubus tayo dito. Kaya ako sa totoo lang, nawawalan ako ng pag-asa. Buti na lang, nag-decide si Pastor Kibuloy alam mo, real talk lang real talk. Sana magagalit, baka may mga kaibigan tayo dito. Yung totoo lang po, wala akong nakikita na pwedeng magbago ng trajectory ng politika sa Pilipinas. Lahat same. Meron ba kayo naisip? Yung si Pastor lang. Lahat pare-parehas ang ginagawa. Lahat nangangako. Ilang taon na ako. Wala namang nangyari. Yung number ni Pastor Kibuloy, malapit ko nang abutin. Wala pa rin nangyayari. Minsan napapaisip ko, magbabait yung mga kapatiran nyo sa Japan. Parang gusto ko doon. Joke lang, hindi ko po kayo iiwan. Wala pong iwanan dito. Kahit ipatawag po kami. Napakalaki ng magagawa ni Pastor Kibuloy, hindi lang sa taong bayan, pati sa mga politiko. Magkakaroon ng magandang halimbawa. Wala akong nakita bukod kay PRRD nang bumalik ng tradisyon sa politika. Yung may tapang na ibahin. Hindi umasa sa mga gambling lords, drug lords, at kung ano-ano pang lords. Wala akong nakikita. Sa totoo lang. Tingnan nyo ang nangyayari sa atin. Mukhang ayaw pang bumaba ng mga buhaya. Ang inaasikaso, impeachment. Ang inaasikaso, vloggers. Pag tinignan mo naman yung buhay nila, yung kapatid, drug lord. Kaliwat kanan ang properties. Sinisilip yung 125 million. Samantalang sila, ang laki ng kurakot. Ang ganda kahapon ng interview namin kay Kong Alvarez. At doon sinabi niya, walang basbas na nangyayari, walang galaw, hanggat walang basbas yung buhaya. Kaya hindi tayo maayos-ayos Magtulungan po tayo na ikampanya si Pastor Kibuloy. Pastor King. Maraming salamat nga pala kay Pastor Kibuloy dahil kaming Banateros ay nagbigyan ng tsansa. Hindi ko po makakalimutan sa tanang ng buhay ko
na tayo ay sinugod ng 5,000 demonyo sa Davao. At kasama ko po yung mga workers doon. Eto, hindi ko makalimutan na sabay-sabay kami kumakanta ng praise. Sabay-sabay kami kumakanta ng goodness of God. Hindi ko makakalimutan yun, and hopefully, sa susunod nakakantahin natin yon, kasama na natin si Pastor Kibuloy. Uli parinig, Kibuloy!